sa kaitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Sabado, huling araw ng linggo, tayo po'y lumalapit sa mahal na Birhing Maria upang kanya tayong kalingain, alagaan, arugain, patnubayan, gabayan bilang kanya mga anak. Patuloy po tayo nagdadasal para sa mga intensyon, petisyon, kahilingan ng isa't isa. Mahalaga po ito sapagkat galing po ito sa kaibuturan ng ating kalooban. Kung paano natin pinapahalagahan ang ating hiling, isaisip din natin ang ating mga katabi at mga kasama na sumusubaybay sa pamamagitan ng social media na tayo'y pagbuklurin, paboran ng poong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing, si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayaman na banggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin,
ang kaisa-isang tupa ng dukang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Narinig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy pinatatawad ka niya at hindi ka mamamatay, gayon man, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagdaligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagawin na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na yon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid kayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunay ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maganda po ang ating ebanghelyo ngayon. At naalala ko ang ating traslasyon, ang tema natin, Marcos 4:40. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yan po yung tema natin nung traslasyon. At ito rin ang narinig natin sa Ebanghelyo. Kaya magpasalamat po tayo. Kahapon po ay Biyernes, nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi makapaghintay na, talagang sa English nga, excited. Makita ang Panginoon. Salamat po sa inyong debosyon. Ano yung turo ng Ebanghelyo? Ano yung konteksto nitong versikulo nito? Marcos 4:40. Paano? Nasa bangka sila, may malakas na unos. Nako. Si Jesus, takot na takot yung mga apostol. Marami na mga mangingisda sa lawa ng Galilea na namatay sa lakas ng hangin at hampas ng alon. Tutulog lamang sa likod si Jesus. Meron pa siyang unan. Guro. Malakas po yung hangin. Naggumising si Jesus. Ayun nga, sinabi niya, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Sinabi niya dun sa hangin, "Tumigil ka, ha?" Sinabi niya dun sa alon, "Tumahimik ka, ha? Tigil ka, tumahimik ka." Tapos bigla na lang nagkalma lahat. Sino ito? Tinuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. Pero hindi ito ang gusto kong bigyan diin ngayong umaga. Tungkol ito sa Diyos, kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay Panginoon ng kalikasan. Sa ating unang pagbasa mula sa 2 Samuel. Sino ba ang Diyos? Si Haring David po nagkasala. At kadalasan sa taong nagkakasala, kung katulad natin, hindi natin alam na nagkasala tayo. Para bang nabubuhay tayo na, kinuha ko yung asawa mo at pinapatay pa kita para makuha yung babae. Para bang normal lang ang buhay ni David.
Paano ang pamamaraan ng Diyos? Sinugo niya ang propetang si Nathan. Nagkwento si Nathan, may isasangguni po ako sa inyo, Haring David. Meron pong isang tao na meron siyang piging. Marami siyang mga tupa para sa handaan. Ngunit para sa handaan, hindi niya kinuha yung tupa sa kanya. Ang kinuha niya doon sa kapitbahay niya na iisa lamang yung tupang inaalagaan, yung pinakapaborito, yung pa yung kinuha niya. Ba? Tumaas ang dugo ni David. Sino yung taong yan? Dapat sa tao niyang mamatay. Yan ang nagkwento. May kasong isinangguni si Nathan. At hindi sinasabi dito, may ginawa itong may pintor na sinalarawan itong eksenang ito. Si Nathan, nakayuko, ito kaharap niya si David, nakayuko. Lahat ng kanya mga katawan ay baluktot. At yung kamay niya, patungo kay David. At itinuturo, kayo ang taong iyon. Di ba nagalit si David? Dapat mamatay ang tao niyan! Taas pa ng boses. Pero paano tumuwid ang Panginoon sa pamamagitan ng propeta? Dahan-dahan pa. Pa-istorya pa. At nung ito na yung ika nga sa boxing, yung knockout punch, di ba? Kayo ang taong iyon. Kung tayo yan, tayo pa na mga mapaghusga, mabilis ituro. O ikaw ha, Yan. Diba? Ilang beses tayong ganyan, diba? Kung naargabyado tayo, nasaktan tayo, tatasan ng ating boses. Iyan ang sa Ebanghelyo, makapangyarihan ng Diyos. Ito ang Diyos mapagpatawad. Pinagpala tayo, mahabagin ng Diyos. Hindi katulad ko, hindi katulad mo, hindi katulad natin. At tayo, mainit ang ulo. Kung naargabyado, naisahan, gaganti tayo. Mabait ang Panginoon. Di ba si David, dapat yung taong yang mamatay. Ito naman, ano naman ang reaksyon ni David? Si David naman ay, ang maganda kay David, makasalanan po, ang laki ng kasalanan, di natin binabawasan ng kanyang kasalanan. Inamin niya. Kaya nga itong salmo, yung sa Latin, miserere. Ibig sabihin ng miserere, kaawaan mo ako, Panginoon. Sa English, have mercy on me, God. Maawa kayo sa akin. Yan ang inamin naman kagad ni David. At ang Diyos, di ba dapat ang karampatang may krimen may kasalanan, ay kamatayan Pumatay ka ng tao. Ano bang sa timbangan ng katarungan? Kinuha mo buhay, ano kapalit? Buhay. Mula sa labi ni David, galit pa.
Kamatayan ba para kay David? Hindi. Nung na, sabi ng propetang Nathan, hindi ka mamamatay. Pero ang mamamatay, yung sanggol, yan ang katumbas. Mga kapatid, kahapon nakinig ako sa homilya ni Father Paul Medina. Siguro mas matapang siya. Nakinig ako. Ang sabi niya sa homilya niya, hindi ako alam niyo na may estilo ko. Ito'y babala sa mga babaero. Yan, may mga gumalaw na sa inyo. Gusto kong ulitin. Ba't kita mo, may mga reaksyon na. Ito'y babala sa mga babaero. Alam mo ang katumbas, panandali ang sarap, aliw, tukso ng laman. Ano ang kapalit niyan? Hindi lang kamatayan ng batang. Sinabi, ang parusa, yung mga babae mo, ibang lalaki ang sisiping. At yung mga ginawa mo sa dilim, malalantad yan ng lahat. At ang tabak, ang espada, hindi mawawala sa bahay mo. I-pass forward natin ito. Yung anak niyang si Absalom, tinangka siyang patayin. Anak niya. Pero nangyari si Absalom ang namatay. Dugo ng aking dugo, buto ng aking buto, anak niya mismo. Tinangkang patayin siya. Yan ang kapalit ng pagbagsak mo sa kaaliwan. Mismong supling mo, mismong anak mo, buto ng iyong buto, dugo ng iyong dugo. Meron pong pagtanak ng dugo. Malaki po ang kabayaran. Malaki po ang kabayaran. Pagsisisihan, kung alam mo lang ba, kung alam mo lang ba ang magiging bunga, hindi mo na sana ginawa ang kasalanang yan. Babala. Yan. Ito pong mabigat sa kwan. Alam nyo, mapagpatawad ang Diyos. Nabuhay ka. Pero nakita mo, buhay ka nga, hindi ka namatay. Nakita mo ang bunga ng pinaggagawa mo. At ang epekto nito sa buhay ng iba, yan ang parusa. Tama na po. Ang aral po, papasalamat tayo sa Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga unos, lahat ng mga bagyo, lahat ng kalamidad sa buhay, susupuin niya. At tayong mga makasalanan, salamat sa Kanya. Siya ang Diyos ng habag, siya ang Diyos ng awa, siya ang Diyos ng kapatawaran. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po, umiwas po tayo sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, pagsisisihan natin talaga yan. Pagsisisihan natin yan. Ang katarungan sa mundo, nararapat lamang na inaayos ang lahat. Kaya subukan po natin, maawa ang Diyos, mabagi ng Diyos, na umiwas tayo sa pananakit sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at ng alon ng anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pagtitiwala para sa kapayapaan. Tugon po natin, Panginoon,
paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yung mga pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay, at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Narito, uwang man, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan-taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kulugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapat ni kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailiwan ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon to na may maalala ng mga pangako sa binyag ng ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.